ako ni Jesucristo. Ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harap niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't basuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa huling biyernes ng buwan ng Hunyo, araw ng ating debosyon sa ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin siyang bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat, mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Talaga hong parang kapag biyernes, lahat ng daan, lahat ng tao patungong Quiapo. Amen? Baka magalit yung mga taga Sacred Heart, lagot ako, no? Dahil Sacred Heart din ang debosyon ng pagbiyernes. No? Kanina ho, pag pumupunta dito, galing sa aking parokya, sa Assumption, sa Malate, isang sakay lang ako, LRT. No? Pagaba ko po ng LRT sa Carriedo, nung naglalakad na ako dahil meron akong mga kaibigan na imimit din, merong sumudsot sa akin. Sabi niya, shh. Pagtingin ko, nako, isa doon sa mga pinapakain natin pag I-Thursday dito. Yung pong matandang lawlaw lagi ang kanyang pantalon, kahit binigyan ko na ng sinturon. Nung nakita ko siya, sabi niya, shh, kailan ka pa umuwi? Alam niyo, kahit hindi niya alam yung pangalan ko, pero nakilala niya ako, naalala niya pa rin ako. Naalala niya pa rin ako. Sabi niya, kailan ka pa umuwi? Sabi ko, magmimisa lang ako. O sige, ingat ka. Sabi niya, nakilala niya pa rin ako. Alam niyo, araw-araw mga kapatid, maraming taong nakakalimot. Ilang kaya sa inyo dito ngayon ang sa araw na ito, meron siyang nakalimutan. Taas nga ang kamay. Meron ba? Meron. Talagang araw-araw, meron at meron taong may nakakalimutan. Pero sana ito ang wag nating hahayaang makalimutan natin. Na araw-araw, hanggat nabubuhay tayo, wag mong kalilimutan, pwede ka pa rin maging mabuting tao. Amen? Sabihin sa katabi, wag mong kalilimutan. Pwede ka pa rin maging mabuting tao. Walang nilikhang masama ang Diyos. Baka sabihin nyo, hindi, Father, meron. Yung mga araw-araw na nanloloko, nandadaya, yung mga araw-araw na nagnanakaw, yung mga araw-araw na pumapatay, yung mga araw-araw na nambubwisit ng kapwa nila, nuknukan ng sama sila.
Tandaan natin, lahat tayo nilikha ng Diyos. Walang nilikhang masama ang Diyos. Marami lang, maaga pa, malilimutin na. Nakalimutan lang nila na mabuting tao sila. Nanilikha silang mabuti ng Diyos. Alam mo ninyo, meron akong isang kaibigan, nung kung kanyang kasagsagan na medyo bata-bata pa, napakasipag niya mag-serve, kilalang kilala siya, magaling siya magsalita, siya ay leader ng kanilang community. Pero ngayon, hinahanap ko siya, sabi ko, ba't hindi na siya serve? Father, matindi na ang demensya niya. Nakakalimot na siya. Kaya ikaw, makinig po kayo, hanggat nakakapag-isip ka pa ng tama, hanggat marunong ka pang magbasa ng tama, hanggat marunong ka pa rin maglakad mag-isa, hanggat kaya mo pa rin kumilos ng mag-isa, hanggat meron ka pang lakas, kalusugan, talino, kaalaman, huwag mong sasayangin yan. Dahil hindi natin masasabi kung bukas makalawa, may alam ka pa. May naaalala ka pa. Kaya alam mo ninyo sa ating ebanghelyo ngayon, yung ketongin, ito ang hindi niya nakalimutan. Alam mo natin yan, maging sa lumang tipan pa lang, hindi pa doon sa panahon ni Kristo, na ang taong may ketong ay itinuturing hindi lamang isang taong may sakit sa katawan, kundi may sakit sa kanyang kalooban. Ang taong may ketong noon ay hindi lang tinitignan na isang taong may sakit na dapat ilayo sa kanilang community, sa kanilang pamilya. Literal. Ilalayo ka, ilalabas ka ng komunidad ninyo. Dati-dati ho noon, merong ganyang lugar dito sa Pilipinas. Pero ngayon wala na yan. Sapagkat nagagamot na rin yan. Pero hindi lang yon ang sakit na pinagdadaanan ng taong may ketong noon. Kundi yung sakit din ng iniisip at sinasabi ng ibang tao na kaya ka nagkasakit, pinaparusahan ka ng Diyos. May nagsabi na ba sa iyo niyan? Kaya ka may ganyan, parusa ng Diyos yan sa iyo, buti nga sa iyo. Ayan. Mag-iingat ho kayo sa kakapagsalita nyo ng ganyan. Hindi Kristiyanong pag-iisip yan. Kaya napakasakit ho nun. Pero anong nakita natin sa Ebanghelyo ngayon? Noong panahon ni Kristo, ang mga may ketong, sila na kuminsan ang lumalayo. Isa po sa mga bunga ng isang kapintasan ng isang tao, ng isang kamalian ng isang tao, ay ang kahihiyan. Kaya ayaw mo nang sumali, kaya ayaw mo nang magpakita, kaya ayaw mo nang magparamdam, nahihiya ka sa ginawa mong kalokohan. Yan ang gagawin ng kasalanan sa atin. Ilalayo tayo, hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa mga kaibigan natin, hindi lang sa Diyos. Ilalayo ka rin yan sa sarili mo. Na hindi mo namamalayan, wala ka ng respeto sa sarili mo. Wala ka ng awa at tiwala sa sarili mo. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon ay hindi lang kay Kristong maawain. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa ketongin na hindi nakalimot na mas makapangyarihan pa rin ang kabutihan at ang awa ng Diyos para sa Kanya. Kaya ano ang ginawa ng ketongin? Lumapit siya kay Kristo, ang lakas ng loob. Kaya tayo kuminsan ayaw na magkumpisal. Nahihiya na po akong bumalik, Father. Kaya ayaw mo nang bumalik sa ginagawa mo namang maganda noon dahil minsan kang nagkamali lang. You are more than what they say to you. You are more than your mistakes. Lagi mong tatandaan yan. Magkamali tayo, magkasala tayo, tanggapin natin, baguhin natin, simulan ulit natin. At ano ang sinabi ng ketongin? Hindi niya inisip ang sasabihin at gagawin ng mga tao sa kanya sapagkat mas naniwala at nagtiwala siya sa kayang gawin
ng Panginoon para sa Kanya. Kaya sana tayo ganun din. Sana tayo ganun din. Araw-araw, yan ang huwag mong kalilimutan. Sana, huwag mong kalilimutan, bukod sa magbayad sa mga utang, bukod sa magpatawad sa mga humihingi na ng tawad, bukod sa mga nagpapatulong sa matagal mo nang nilalampasan, bukod sa mga nagmamahal sa iyo na hindi mo pinapansin, bukod sa mga taong nagpapahalaga at sumusuporta sa iyo na binabaliwala mo, araw-araw, ito ang dasal natin. Panginoon, huwag mong hahayaan na kahit minsan, ikaw ay aking makalimutan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Araw-araw, minsan, kahit bata ka pa, marami ka nang nakakalimutan. At araw-araw, kahit matanda ka na, ang dami mo pa rin natatandaan. Pero sana, araw-araw, ito ang ating ipakiusap at ipagdasal. Panginoon, sabi ng ating salmong tugunan, kung ikaw ay aking lilimutin, wala na akong aawitin. Panginoon, araw-araw, huwag mong hahayaan na kahit minsan, ikaw ay aking makalimutan. Amen.